Mayroon pong isang napakatinding nangyari ngayon sa ating bansa na kapag nalaman ito ng maraming mga Pilipino, talagang magugulat kayo. Alam nyo guys, nung nakita ko po itong balita, mga sangkay, talagang tuwang-tuwa po ako Kasi for the first time, nangyayari na po ito kung anuman ang nangyayari nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, tatay ni BBM. At ito, magugulat po talaga. Hindi lamang po mga loyalista magugulat. Given na po sa mga loyalista yan Pero mga DDS, mga sangkay, ikagugulat po nila ito. Mga dilawan, ikagugulat din po nila ito. Yung mga loyalista, ikatutuwa nila ito mga sangkay. Yung iba, ikagugulat nila kasi hindi po nila alam kung paano ito nangyari. Ngayon, himay-himayin po natin kung ano ito. Bago tayo magsimula, tayo po ay 1.52 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Anong nangyari mga sangkay? Bakit nga ba itong malaking pasabog ngayon sa ating bansa hindi masyadong naha-highlight? Ito kasi yan. Pinost nga po ito. Sabi dito, mababa na ang import ng bigas. At patuloy na mababa ang presyo nito sa pamilihan. Ibig sabihin, tumaas ang local rice production. Baka lumaklak na naman. Okay, hindi na po natin isama yan. Pero ayun na nga po mga sangkay, Good news po ito. Dahil ayon po sa report, the country's rice imports in the first 5 months fell by 12.55% on an annual basis to nearly 1.9 million metric tons, the Bureau of Plant Industry said. So, ayan po, rice imports fall to 12%. Bumaba po ang pag-i-import ng bigas ngayon, mga sangkay. Kasi, alam nyo, mahabang-habang panahon, nag-i-import po tayo ng bigas. Pero ngayon, bakit hindi na po tayo nag-i-import pero mababa yung presyo ng bigas sa mga pamilihan? Yan po ang nakataka-taka, di ba? Pero isa lang masasabi ko, si BBM ay isang matalino na leader. At nakikita po natin ngayon yung mga bilihin, di ba? Sa palengke, murang-mura, mga karne. Lalong-lalo na po yung bigas. Ibig sabihin lamang po nito na hindi na po tayo gaanong nag-i-import ngayon ng bigas. Bumaba na po yung pagiging dependent natin sa importation. Kundi nakatutok na po tayo sa local rice, which is mas masasarap po ito, mga sangkay. Ngayon, ang nangyayari, dumadami ang production ng bigas. Mas maraming bigas ngayon sa ating bansa. So, paano ito nangyari, mga sangkay? Ito. Basahin po natin. Kasi maganda itong pag-usapan Hindi nga lang ito binabalita. Di ko nga nakita na ibinalita ito ng ibang mga mainstream media Mas magagaling sila kapag mga usapang mga artista yan. Diyan sila magagaling, di ba? Pero pagdating sa mga ganitong klaseng balita na dapat sana na pagtutuunan ng pansin, wala. Mga sangkay, olat sila. So ito, ang pag-i-import daw po ng bigas, o pag-aangkat ng bigas mula sa ibang mga bansa ay bumaba. Ayon po dito mga sangkay, rice imports have been lower compared to last year's figures due to high carry-over stocks. So, ibig sabihin, marami pong stock sa ating bansa pagdating po sa bigas. Isipin nyo yan, papaano nangyari yan mga sangkay na nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na paramihin ang stock ng bigas sa ating bansa. At ito pa mga sangkay, alam nyo kung bobo yung presidente natin, hindi po ito mangyayari. Kasi, sa mga pamilihan ngayon, ang bigas, napakamura na lamang. Ilang buwan na po ito na nangyayari mga sangkay. Tingnan po ninyo, may 21
Isabela rice pa. Di ba mga sangkay? Sa sobrang daming stock ngayon ng bigas sa Pilipinas. O ayan, tingnan po ninyo. Di ba? Sa mga palengke po yan ha, hindi po yan sa mga, hindi ito ha, mamaya isipin nyo, ito po yun. Ito yan mga sangkay, tingnan po ninyo. Yung bigas. Sa mga palengke, tingnan po ninyo, yung mga regular na presyohan ng bigas, napakamura lamang. Sino mag-aakala na mangyayari yan? Di ba? Sa mahabang panahon, kung babalikan po natin yung mga kaganapan, mga sangkay, ito ang bigas. Dati, 2019, yung palay, binibili lamang po mga sangkay sa mga magsasaka ng 7 to 8 pesos per kilo. Ang sakit niyan mga sangkay. Sino ba ang presidente at the time? Ito, hindi po ako panatiko mga sangkay. Ako rin naman ay supporter ni former President Rodrigo Duterte. But let's be honest, since may mga record naman. August 27, 2019. Anong nangyari? Presyo ng palay sa Nueva Ecija sumadsad sa 7 to 8 pesos kada kilo. Ang sakit niyan para sa mga magsasaka. Pero ngayon, anong ginawa ng gobyerno natin? Nung nalaman ng gobyerno na binibili lamang po sa mga magsasaka ng 14 pesos nitong mga buwakang traders, mga negosyante, binabarat yung mga magsasaka at ang kanilang palay ay binibili lamang po ng mababang halaga. Ngayon, nagdesisyon si PBBM na bibilihin na po ng NFA ang bigas ng mga magsasaka. So yan po ang kalaban ngayon nitong mga loko-lokong traders sa Pilipinas na nambabarat sa presyo ng bigas, ng palay. Di ba nasolusyonan? Ang NFA ngayon, labas-pasok ang bigas. Kaya wala pong bukbok ang NFA. At alam nyo mga bagong ani, mga sangkay, yung nasa NFA, yung 20 pesos na bigas, mas masasarap pa yun kaysa sa mga mamahaling bigas. Kasi mga bagong ani po yun. Eto pa, mga sangkay. Commercial rice prices tumaas hanggang 80 pesos per kilo. Kailan nangyari? August 30, 2018. Di ba mga sangkay? Panahon po yan ni Tatay Digong. Hindi ko sinisisi si Tatay Digong. Siguro marahil hindi lang po talaga magaling siya pagdating sa agriculture. Pero si PBBM kasi ngayon, ibang klase po yung talino ng taong ito. Isipin nyo ito yung presyo ng bigas ngayon sa mga palengke. Partida, mayroon pa pong bonus na 20 pesos BBM rice. Ganun po katindi ang administrasyong ito. Paano nangyari yan? Paano na-achieve ni PBBM yung ganitong klaseng presyohan ng bigas sa panahon natin ngayon? Pumunta kayo, I challenge. Lahat po ng mga DDS, lumabas kayo ng kali. Pumunta kayo sa mga palengke. Picturean nyo yung presyo ng bigas. I-post nyo sa social media. Yung ganitong kuha ng picture. Sige, pumunta kayo sa mga palengke. Yan yung challenge ko sa inyong lahat. Sa mga makikinig na mga DDS. Pumunta kayo sa mga palengke. Picturean nyo. Tapos i-post nyo. Kung ano man ang resulta, mura man ang bigas o hindi, i-post nyo. Diba? I-mention nyo yung pangalan ko. Makikita po natin, presyo ng bigas kayo napakamura po talaga. So, paano nagawa ito ni PBBM? Alam nyo, simple lang naman ang ginawa ng Pangulo. Pero hindi po simpleng isipin to. Simple kasi nariyan na. Ang ginawa po ng presidente natin, nagpatayo po siya ng mga rice processing centers. Sa buong Pilipinas yan. At mahigit 100 po, ang pagkakaalam ko nga, lalagpas pa po ng 200 lahat ng mga rice processing centers sa ating bansa. Ayan po, mga sanggayo. So, sa papaanong pamamaraan napapalago ang produksyon ng bigas sa Pilipinas, ito po, nakakatulong. Kasi, hindi na po na mo problema yung mga magsasaka kung saan-saan nila ipapaproseso yung mga palay nila. Dito na po dadalhin. At ang matindi doon, bibilhin na po ng NFA, yung kanilang mga bigas. Diba? Tindi po ng presidente natin. Ayan po, ito po, itong sistema ang kanyang ginawa. Pero hindi po ganyang kadali yan. Siyempre, it takes time po talaga. It takes time. Kaya nga po sinabi po niya, hindi po natin nagawa yan 2022 agad. Kasi hindi po pwedeng ganon. Kailangan magproseso, kailangan magpagawa.
Alam nyo kung ilan na pong rice processing centers ngayon ang meron sa Pilipinas? 150. Ganyan kadami. Diyan po pinoproseso yung mga palay. Nagkalat po yun sa ating bansa. At mayroon pa pong nasa, kung hindi po ako nagkakamali, almost 100 or mahigit 100 po ata na pinapagawa pa ngayon ng mga rice processing centers. Sa madaling sabi, lalo pong lalago ang supply ng bigas sa Pilipinas. Ganyan kalupit ang presidente natin ngayon, mga sangkay. Oh, ayan, oh. Sino nakaisip niyan? Si BBM lang. Naisip ba yan ng iba? Naisip ba yan ni Pinyol? Hindi, mga sangkay. Si BBM lamang pong nakaisip niyan. Pambihira. So ngayon, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Noong nakita po ninyo, mga sangkay, na ang supply ng bigas sa Pilipinas sobrang dami na at hindi na po tayo gaanong nag-i-import. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.